Angela was taken by surprise. Sa sumunod na sandali mistula siyang estatwang itinulos sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa narinig o mas akma sigurong sabihin ayaw niyang paniwalaang may iba ng babaeng nagmamay-ari kay Danny. Kahit naisip niya pa ang posibilidad ng pagkakaroon nito ng kasintahan, mas masakit palang marinig mula sa bibig nitong katotohanan. "We've met already, Dan," nakangiting sabi ni Maylie. Walang kaalam-alam ang babae sa tensyong namamagitan sa kanila ng lalaki ng mga oras na yon. O kung may nalalaman man ay napakagaling nitong magtago ng emosyon. "Oh, what an introduction. Paano mo ko naging fiancé gayon hindi mo pa ako inaalok ng kasal, ha?" Nagbibirong dagdag pa nito. Ramdam niyang walang ibang intensyon si Maylie nang sabihin niyang kundi ang itamang isang pagkakamali sa parte ni Danny. Maski pa paano'y nagpapasalamat siya sa pagiging taklesa ng babae sapagkat dahil doon ay nabisto niyang pagsisinungaling na huli. Magkagayon man hindi niya alam kung matutuwa o malulungkot sa sumunod na nalaman. Ipagpalagay na ngang hindi pa inaalok ni Danny ng kasal si Maylie, ngayon ay alam na rin niyang magkasintahan ng dalawa. Bigla ay naisip ni Angela ang sinabi kanina ng babae na marami na itong narinig tungkol sa kanya. Hindi kaya si Danny ang pinanggalingan ng mga impormasyon? Bakit pa natin patatagalin, sweetheart? Narinig niyang sinabi ni Danny habang hindi inaalis sa kanya ang paningin. Doon din naman ang tuloy, hindi ba? "Really, Dan?" Tanong ni Maylie na malinaw na nagulat sa sinabi ni Danny. Nang tingnan ni Angela ang babae, nakita niya ang labis na kasiyahang pumuno sa mga mata nito. Pakaramdam niya'y matagal na nitong hinihintay ang alok na kasal ni Danny at ngayon naganap na hindi ito makapaniwala. Hindi ba nakakatiyak si Maylie sa damdamin ng lalaki? "Yes, sweetheart. Napagpasyahan ko ngayon ang tamang panahon para pag-usapan ang mga bagay na yon." Ani Danny tinapit ito sa bewang. Gusto niya itong kamuhian sa harap-harapang pananakit sa kanya. Pero ano pang karapatan niya magselos? Ang anumang ugnayan nila'y natapos 7 taon na nakakaraan. Ngayon ay may kanya-kanya na silang buhay. Nakakahiya naman kay Angela. Bakit kailangan ngayon pa natin pag-usapan to? Pagkasabi nun ay nagpapaumanahing sinulyapan niya si Maylie. "Pasensya ka na rito kay Danny, ha? He's always like that, impulsive and unpredictable." "Hindi noon, Maylie, hindi noon," anang isip niya habang nakangiting tumango sa sinabi ng babae. Inakala ni Angela na kaya niyang harapin si Danny at tanggaping hindi na may babalik ang nakaraan. Ngunit ngayon ay napatunayan niyang nagkamali siya. "Let's talk about your marriage proposal later, naughty boy." Baling nito kay Danny at naglalambing na niyakap ang huli. "Don't put me on the spot," nakakahiya kay Angela. "Don't you like it na si Miss Deluna nang unang nakakaalam ng tungkol sa alok kong kasal? Besides, natitiyak kung wala tayong dapat alalahanin sa kanya. We've been good friends. Kung gusto mo kunin mo siyang maid of honor. I'm sure hindi kanya tatanggihan." "How could you do this to me, Danny?" Nais niyang isigaw sa mukha nito, ngunit tila bumarang isang malaking bato sa kanyang lalamunan. She almost choked at the idea. "Hay naku, tama ka na nga riyan. Bakit hindi mo nalang kaya samahan sa loob kaibigan mo?" "No, I'm fine." Agad na reaksyon ni Angela sa sinabi ng babae matapos ang sadyang pananakit ni Danny sa kanyang damdamin ang makasama ito ng isang bagay na hindi niya papayagan. "I can find my way, huwag niyo kong alalahanin. I used to live here, you know." Aniyang nilangkapan ng biro para hindi naman isipin ni Maylie na umiiwas siya. Ngunit tila may ibang balak si Danny. Sa kabila ng pagtutol niya ay sinang-ayunan ditong sinasabi ng kasintahan. Matapos magpaalam ni Maylie na pupuntahan si Milan ay hinawakan na siya ng lalaki sa braso at giniya patungo sa covered court. Pasimple niyang ipiniksi ang braso ngunit tinawanan lang siya nito. "Relax, Angela. Hindi naman kita kakainin." Anito sa tonong naaaliw. "Well, at least not in front of these people." Pagdakay bulong nito. Malinaw nakaakibat noon ang sexual na konotasyon. Naramdaman niyang pagsigid ng sensasyon sa kanyang gulugod nang humaplo sa likod niya ang kamay nito. Napabuntong hininga siya, sinubukan niyang dumistansya kay Danny, ngunit pinigil siya ng paghapit ng kamay nito sa kanyang bewang. "Stop it, Danny. Stop it right now." She hissed. Bagamat nais na niyang sigawan ito'y nagtimpi siya, malinaw na pinaglalaroan nito ang kanyang emosyon at nagtatagumpay ito. "It was like the old times, hindi ba, Angela?" Muling bulong nito. "Bakit kailangan mo kong pigilan? You used to love the feeling of being close to me." Hindi ko gustong mag-isip ng kung ano si Maylie, lalo na isipin niyang inaagawan ko siya ng nobyo. Kung wala kang pakialam sa damdamin ng iba, ako meron. "Really? That's a very surprising." Sabi nitong mababa ka sa tinig ang pang-iinsulto. "Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa damdamin ng iba?
Hindi ko yata maramdaman yun nung basta mo na lang ako itapon na parang basahan 7 years ago. Why are you so bitter about it? Hindi ka pa ba masaya? Look at yourself, Danny. Nakatapos ka ng pag-aaral at ngayon isa ka ng magaling na abogado. You've been blessed. Bakit hindi na lang natin kalimutan ang nakaraan? Kalimutan? Gano'n na lang ba kadali para sa'yo nakalimutan ang nakaraan? Galit na tanong ni Danny. Putya, ano nga ba dapat kong asahan sa'yo? Kaya nga kalimutan mo na ako. May kanya-kanya na tayong buhay. You have Maylee. Nagpaplano ka ng bumuo ng pamilya. Bakit kailangan balikan pa natin ang nakaraan? Gusto mo malaman kung bakit? Tanong nito tumigil sa paghakbang. Dinaklot ni Danny ang kanyang mga balikat. Sa ilang sandali, inakala niya sasaktan siya nito. Mabuti na lamang at bahagya silang ikinubli ng mga halaman mula sa paningin ng karamihan. Gusto mong malaman, Angela? Sige, sasabihin ko sa'yo. Kailangan nating balikan ang nakaraan dahil hanggang ngayon, hindi ko matanggap na pinaglaruan mo lang ang pag-ibig ko. Hindi ko pinaglaruan ang pag-ibig mo, Danny. Aniya sa malungkot na tono. Gusto niyang haplusin ang pisngi nito at baka sakaling sa pamamagitan nun ay mabura ang pait na malinaw niyang nababaka sa mga mata ng lalaki, ngunit pinigil siya ng takot. Natural na hindi mo aaminin ang totoo. She sounded scornful. Walang kriminal na umamin sa ginawa niyang kasalanan. But I know how to make you confess, Angela. Alam mo kung paano ko gagawing miserable ang buhay mo? At sa palagay mo'y hahayaan kitang gawin yun sa akin? Ganti ni Angela at pinakitang galit siya dito. You can touch me when I'm gone. Dagdag pa niya may pagmamalaki. At sa palagay mo ba'y hahayaan pa kitang umalis? Ngumisi ito. No, Angela. Hindi mo ko matatakasan. Makakaalis ka lang kapag nakapaghiganti na ako sa'yo. Baliw ka, Danny. Tahimik na bulalas ni Angela. I suggest you see a doctor. Tumimang titig nito sa kanya pagkarinig sa kanyang sinabi. Bigla siyang nahintakutan ng akalaing hahagkan siya nito. Anumang sandali ay maaaring may dumaan sa kanilang kinaroroonan. Hindi niya mapapayagang ilagay ang sarili sa isang alanganing sitwasyon. No! Protesta niya't itinulak ito. Bago pa makabawi sa pagkabigla si Danny ay mabilis na niya itong tinalikuran. Hindi na siya nagaksaya pa ng panahong lumingon. Iha! Malinaw na tinanggap ni Lola Soledad ang halik na iginawad ni Angela sa pisngi nito. Nakapagpahinga ka na bang mabuti? Bilang sagot ay tumangusyat na upo sa tabi ng abuela. Hinawakan niyang kamay nito at pinisil. Sandali niya iginala sa loob ng covered court ang paningin. Okupadong lahat ng upuan at marami pa ang dumarating. Marami ang nagmamahal sa papa mo, Angel. Malungkot na sabi ni Lola Soledad. Kahit masakit sa dibdib kong pagkawala niya ay gumaan ang aking pakiramdam sa nakita kong dami ng taong nakikiramay. At lahat sila'y nagsasabing natulungan sila ng papa mo sa malaki o sa malitmang bagay. Napakabuti ng papa, Lola Soledad. Hindi nakatakatakang marami ang nagmamahal sa kanya. Pagkasabi nun ay pinukol niya ng tingin ng kabaong. Namatay ang papa mo na wala na siyang ibang hinihiling sa buhay kundi ang muli kang makita at makasama, Angel. Pinatong nito isang kamay sa balikat niya't marahan yung pinisil. Mahal na mahal ka ng papa mo, alam mo yan. I make sure na napapadalhan ko siya ng mga magazine kung saan lumalabas ako bilang modelo o kaya may nasusulat na article tungkol sa akin. Regular ako nagpapadala ng mga litrato. Tiniyak kong sa kabila ng malayong distansya namin sa isa't isa'y nalalaman niya ang nangyayari sa buhay ko. As far as I know, wala akong naging pagkukulang sa kanila ni Mama. Paliwanag ni Angel sa abuela. Nagtagumpay siyang itago sa pagiging kaswalan tunay niyang nararamdaman. Sa akala mo pala'y sapat na sa kanila, lalo na sa papa mo ang mga litrato at babasahin na naroon ang mukha mo. Narinig niya na mapabuntong hininga ito. Nagkakamali ka, Apo. Paano sila magiging maligaya sa isang larawang hindi malang nila magawang halikan at yakapin? Oo nga't malaking karangalan ang binigay mo sa pamilyang ito sa pagiging isang sikat na modelo. Pero hindi sapat yun. Mas kailangan nilang presensya mo, kaligayahan sa isang magulang ang makasamang anak niya. Alam ko, abuelita, sabi ng isip ni Angela. Dahil mula nang ipalaglag ng mama anak ko ay hindi ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Iha, hindi birong 7 taong hindi mo pag-uwi sa Pilipinas. At palagay ko'y napilitan ka lang umuwi dahil patay na ang papa mo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Nakita niyang nahilam sa luha ang mga mata ni Lola Soledad. Buong pagmamahal niyang hinaplos ang pisngi nito. Bagaman ay kulubot na sa mukha ay mababakas pa rin ang kagandahan nitong namana ng kanyang mama. Hindi may tatangging namana rin niya mula dito. Bukod sa height na mula sa jeans ng kanyang papa, lahat sa kanya'y nahahawig sa pisikal na katangian ng kanyang mama at ng kanyang abuela.
Sa ugali at pananaw sa buhay lang sila nagkaroon ng malaking pagkakaiba ng ina. I was busy with my career, Lola Soledad. Ani at tinalo ito, dinala niyang kamay nito sa kanyang pisngi. Ang totoo ay ilang beses niya tinangkang umuwi alang-alang sa buwala, ngunit lagi na inuunahan siya ng takot. Ang nakaraan ay parang multong ayaw siyang patahimikin saan man siya magpunta. That's an easy alibi. Ani at tinaplos ang kanyang pisngi. Walang salitang busy sa isang taong nagmamahal. Sinasabi mo bang hindi ko kayo mahal ng papa? Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi ni Angela. Hindi ko pinagdududahan ng pagmamahal mo sa akin at sa iyong papa, pero sa iyong mama, hindi mo may pagkakaila sa akin na merong pader na nakapagitan sa inyong dalawa. Uhay Angel, anong naging kasalanan sa iyo ng mama mo? Walang naging kasalanan sa akin ng mama. Pinili niya ang magsinungaling. 7 taon na niyang tinatago sa kanyang dibdib ang tunay na dahilan ng paglayo ng kanyang loob sa ina at wala siyang balak na ibunyag yun ngayon. Then why the indifference, apo? Sa akala mo ba hindi ko napapansin na malamig na pagtanggap mo sa kanya kanina? Hindi ba dapat ay sabi ka sa kanya dahil matagal niyong hindi nakita ang isa't isa? Lola Soledad, napabuntong hininga si Angela. Ayaw na niyang bigyan ng sama ng loob ang matanda, ngunit anong magagawa niya? Hindi siya magaling magtago ng kanyang nararamdaman. Kausapin mong iyong mama, iha. Higit kanyang kailangan ngayong wala ng papa mo. Sino pa bang dadami sa kanya maliban sa akin at sayo? She has her friends, kaswal niyang sabi. Bata pa siya nakita na niyang kahalagahan sa kanyang ina ng mga kaibigan. She was a very sociable person. Magkakasakit yata ito kapag natigil sa bahay. Napakalaki ng ipinagbago ng mama mo. Nakakalungkot isipin kung kailan sila higit na naging malapit sa isa't isa ng papa mo saka pa ito nawala. What really happened, Lola? Anong naging dahilan ng pagkaka-aksidente ni Papa? Pumunta siya sa birthday party ng kaibigan niya sa San Pablo noong araw na yon. Sinabihan ko pa siyang isama niya si Dado para merong magmaneho sa kanya kapag nalasing siya. Pero sabi niya sa akin, sandali lang daw naman siya. Mga 4:00 ng hapon nang makatanggap kami ng tawag mula sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Na-aksidente daw ang papa mo. Bumangga sa punong kanyang sasakyan. He died on the way to the hospital. Internal hemorrhage ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Bago matapos ang kwento ni Lola Soledad ay umiiyak na siya. Mahal niyang kanyang papa, bagamat hindi niya naipadama yun ng mga huling taon ng buhay nito, ay lagi niya itong inaalala. Katunayan ng regular na pagbabalita niya dito ng mga pangyayari sa kanyang karir. At ang regular din niyang pagdedeposito ng pera sa bank account na binuksan niya para sa mga ito. Kung meron man siyang ipinagkait, yun na yan hindi niya pagbibigay sa kahilingan nitong umuwi siya kahit man lang tuwing sasapit ang Kapaskuhan. 7 taong singkad na hindi siya nagbalik sa Pilipinas dahil yun ang inaakala niya makakabuti para sa kanya. Meron lang akong hihilingin sa iyo, Angel. Maya-maya sabi ni Lola Soledad. Ano yun, Lola? Tanong niya. Natitiyak kong marami kang trabahong babalikan sa New York, pero maaari bang humingi ka ng bakasyon? We missed you so much, Apo. At maski pa paano yung makakabawas sa aking kalungkutan kung dumito ka na muna. Lola, hindi ako pwede magtagal. Ania, please try to understand. Sa pag-uwi ko lang nito'y marami na ako nabitin na trabaho. Kailangan pa nilang humanap ng replacement para sa akin at the last minute. Nakakaunawang tumango ang matanda. Gayon man ay magbabakas sa mukha nitong pagtatampo. Sinisisi mo bang pagkamatay ng papa mo sa pagkabitin ng iyong trabaho? Pagdakay, tanong nito. Alam niyong hindi yan ang ibig ko sabihin, paliwanag niya. Kung ganun, pagbigyan mo ko sa kahilingan kung dumito ka na muna, kahit mga 2 o 3 linggo lang. Kailangan ka namin ng mama mo, iha. Kailangan ka namin. Lumuluhang pakiusap nito. Napabuntong hininga si Angela. Hindi niya kayang dagdagan pa ang sama ng loob nito. Alright, susubukan ko. Maya-may sagot niya. Minsan hindi pa siya humingi ng bakasyon sa kanyang agent, kaya siguro naman ay mapagbibigyan siya nito kahit nga 2 linggo lang. Nakita niyang umaliwalas ang anyo ni Lola Soledad. Tila marami pa itong naisabihin, ngunit ang pag-uusap nila ay pinutol ng pagdating ng mga kaibigan ng kanyang papa sa gobyerno. Halos kasunod lamang nun ay inanunsyo na isang may edad na lalaki na mag-uumpisa ng misa, ilang sandali na lamang. Maya-maya ay nakita niyang pumasok ng pari kasama isang sakristan. Ibinalik ni Angela ang pansin sa unahan, ngunit bago pa yun ay nakita na niyang magkasabay na pumasok sina Danny at Millie kasama ng kanyang mama. Muli naramdaman niyang paghapdi ng sugat sa kanyang puso. Pagkatapos ng misa ay nagkaroon ng maikling tribute na nahilahukan ng mga naging scholar ni Ricardo noong panahong panunungkulan nito bilang alkalde. Napaluha si Angela sa parangal inihandog ng mga ito para sa kanyang papa.
Hindi niya akalaing ganun karami ang nagmamahal dito bukod sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Nakakaantig ng damdamin ang talumpati ng gobernador at ng kongresista ng Laguna na pawang malalapit na kaibigan nito. Bawat isa ay nagbahagi ng masasayang alaala namang ito kasama si Ricardo. They talk about the good old days at habang pinapakinggan ng mga yon ay muling nabuhay sa isipan niya ang ama. Ngunit ang higit na humaplos sa puso niya ang parangal na ipinagkaloob dito ni Danny. Sa mga salita ng lalaki naramdaman ni Angela kung gaano kalaki ang utang na loob na tinatanong nito sa kanyang papa. Kung gaano kalaki ang pagmamahal at respetong nararamdaman nito para sa yumao. Hindi niya naiwasang isipin kung anong maaring nangyari kung nalaman nun ng kanyang ama ang pag-iibigang namagitan sa kanila ni Danny. Lalo ng pagdadalang tao niya kagad na nagawa ng paraan ng kanyang ina nang labag sa kanyang kalooban. Maaring tinanggap nito si Danny para sa kanya o maaari din namang pinalayas ito tinuring na traidor kung ang huli ang nangyari ay tsak na hindi nito narating ang kinaroroonan ngayon. Napakaraming maaari at hindi maaari ang naglalaro sa isipan ni Angela, ngunit pilit niya yung nililimitahan sa isiping kailanman ay hindi na niya may babalik ang nakaraan. At gaano man kasakit ang naging resulta ng mga ginawa niyang desisyon ay kailangan niyang tanggapin. Nagpapasalamat din ako kay Tita Milen sa pagtitiwala at suportang binigay niya sa akin. Patuloy ni Danny na muling umagaw sa pansin niya. Pinapasalamatan mong taong pumatay sa anak mo, Danny. Anang munting tinig sa likod ng kanyang isipan. Napapikit siya't na ikuyumos ang hawak na panyolito. Gayon din kay Lola Soledad na tinuring akong isang tunay na apo. Kahit ako isa lamang dating hamak na tagapag-alaga ng mga kabayo, utusan, hardinero. Sa tahanang ito ko natagpuan ng isang masayang pamilyang hindi ako kailanman nagkaroon. Maraming salamat sa inyong lahat. Makakaasa kayo na kahit wala ng Tito Ricardo ay mananatili pa rin akong bahagi ng inyong pamilya hanggang sa inyong pinapahintulutan. Pagkatapos ng speech na yon ay lumapit si Danny sa kinakaroonan ng kanyang lola at mama, nakatabi naman niya sa mahabang upuan. You will always be a part of this family, iho, sabi ni Lola Soledad nang yakapin ito ni Danny halikan sa noo. You are always welcome here. Thank you, Lola Soledad. Sinserong sabi nito at ganun din ang ginawa sa mama niya. Muli ay naisip niyang hindi nito dapat pasalamatan ng kanyang ina, tila nabasa ng kanyang iniisip. Nang magtamang kanilang mga mata ay nangunutang noon nito, minabuti niyang magbawi ng tingin. Itinuon ni Angela ang pansin sa ibang mga bisita upang ipakitang hindi siya impressed sa pagdadrama nito. Parang nananadya, matapos pasalamatan ng dalawang babae ay sa tabi pa niya ito naupo. Malinaw na nagpapapansin ang lalaki dahil sa sadyang pagdidikit ng mga balikat at binti nito sa kanya. That was a quiet speech, sabi niya sapat lang lakas para marinig nito. Abala na sina Lola Soledad at ang kanyang mama sa pakipag-usap sa kongresista at sa gobernador kaya hindi na sila mapapansin ng mga ito. Ang nagawa sa akin ng papa mo at ng pamilya niyo isang bagay na ipinagmamalaki ko kahit kanino. Sagot itong baka sa tonong senseridad. Alam mo yan, Angela. Sana'y naririnig ng papang mga sinabi mo, saan man siya nandoon. May barunggit na sabi niya. But you know what? Hindi lahat ng tumulong sa'yo nararapat na pasalamatan. Anong ibig mo sabihin? Bagaman hindi nakita sa tono ni Danny tsak niya ang kaakibat niyong pagkanot ng noo. Napabuntong hininga si Angela nang sulyapan ng ina. Ng mga sandaling iyon, tinatanggap nitong pakikipagkamay ng gobernador. Marahan siyang umiling. Nothing, sabi niya kay Danny nang muling ibalik ang pansin sa unahan. Hindi yun ang panahon para malaman itong naging papel ng kanyang ina sa nung siya minilang pag-iibigan. Hindi niya alam kung anong maaaring maging reaksyon ng binata. Kumpadre, natatandaan mo pa ba ang aming si Angela? Narinig niyang tanong ng kanyang ina sa gobernador. Hindi maikakaila sa tinig nitong pagmamalaki. Nakangiti siyang hinawakan ni Lola Soledad sa kamay kaya hindi siya nakatanggi. Nang tumayo rin si Danny, ngunit hindi para sumunod sa kanila. Dahil nang pasimple siyang lumingon ay nakita niya itong palapit sa kinakaroonan ni Maylie. Gaya ng inaasahan ni umani si Angela ng papuri sa dalawang politiko, nakita niyang paghanga sa mga mata ng mga ito. Hindi rin napigilan ng gobernador ang magbiro ng bagay na bagay sa kanyang anak nitong panganay. Bagamat hindi interesado yung umiti siya. Kung hindi nagkakamali ang kanyang memorya, ang anak na sinasabi nito yung nerd na kaklase niya noon. No, compadre. Natatawa namang sabi ng kongresista. Sila ng aking si Robin ang magkabagay. Hindi mo na itatanong iha, ang aking anak ay isang kilalang Cager. Mga kumpadre, hindi nyo kailangan magtalo kung sino sa inyong mga anak ang babagay sa akin si Angela. Sagot ng kanyang ina.
Bakit hindi na lang ninyo sila papasyalin dito sa darating na mga araw? Hayaan nyo si Angela magsabi kung sinong nababagay sa kanya. Bagaman sinabi nito yon, sa nagbibirong tono hindi niya nagustuhan ang implikasyon noon. Tumabingi ang ngiti niya at anihin na lang niya ay pagsinungalingan ng sinabi nito. But of course, yun ay kung wala pang nagmamayari sa puso ng aking apo. Sabad ni Lola Soledad na marahil naramdaman sa pananahimik niya ang pagtutol. Kasunod nun ay naramdaman ni Angela ang marahang pagpisil nito sa kanyang kamay. Tumango ito ng sulyapan niya. Bueno, kami magpapaalam na. Babalik na lang kami bukas para sa libing. Sabi ng gobernador at muli kinamayan siya. Nice seeing you again, Iha. Kung gaano kakaganda sa mga magazine ay ganun ka rin sa personal. Thank you, sir. Nakangiting sagot niya at sinulyapan ng ina. Nakita niyang maluwang ang pagkakangiti nito at dahil doon ay lalo siyang nakaramdam ng pagkainis. Aalis na kami, kumadre. Anang kongresista at kinamayan si Lola Soledad. Nang balingan siya sinabi rin itong sinabi ng gobernador. Isang ngiti rin ang kanyang naging katugunan. Nang makaalis ang dalawang politiko, 10 ng mga kasamang bodyguards at alalay ay napanatag ang loob niya. Agad siyang lumayo sa kanyang ina dahil baka hindi siya makapagpigil at kumprontahin ito. Inahatid lang ni Angela sa upuan nitong abuela at inukupan na niya ang silya sa tabi ng himlay ng ama. Bukod sa kagustuhan niyang makapiling ang mga labi nito, sa huling gabi ng lamay, naisip din niyang ligtas na rin siya doon mula sa pananalakay ni Danny. Siguro naman hindi na lalapit doon ng lalaki para lang siya konsensyahin o paratangan ng kung ano-ano. Tumagal ng mahigit 1 oras ang pananatili niya sa tabi ng kabaong ng ama bago siya nagpasyang tumayo upang ma-stretch ang ngalay na katawan. Niyaya siya ni Lola Soledad na maghapunan ngunit tinanggihan niya sa dahilang hindi pa naman siya nagugutom. Nagparamdam ang kanyang ina na nais na muna nitong manatili doon para samahan siya. Ngunit agad niyang sinabing kaya na niyang harapin ang mga dumarating pang para makiramay. Muli nakita ni Angela na nalungkot ito sa ditahasang pagtataboy niya, ngunit dinaan na lang niya yun sa isang buntong hininga. May 20 minutos na siyang nakaupo mag-isa sa mahabang upuan, sa unahan ng lapitan siya ni Danny. Kasunod nitong isang may edad na babae, dala ang tray na naglalaman ng 2 tasa ng umuusok na kape. Magkape ka na muna kung ayaw mo pang maghapunan. Anito nang maupo sa tabi niya. Bago pa siya makasagot ay kinuha na nitong 2 tasa at nagpasalamat sa babae. Agad naman silang iniwan nito matapos pagsilbihan. Tinitigan ni Angela ang tasa ng kape, iniisip kung tatanggapin yun o tatanggihan. Nang maamoy ang masarap na aroma nun, ay saka pa lamang niya inabot ang tasa mula kay Danny. Nakita niyang napangiti ito. Alam kong na-miss mo tong kapeng barako kaya nagpadala ko dito. Naalala mo noon, nakakaubos tayo ng 4 na tasa nito sa tagal natin magkwentuhan. Masyadong natural ang dating ng mga salita nito kaya hindi niya alam kung nabigla lang ito sa sinabi. Magkagayon man ay genuine ang ngiting sumilay sa mga labi ng binata. Nakakahawa ang ngiting yon kaya hindi niya napigil ang sarili sa pagkokomento. Naging magaan ang dating ng kanilang pag-uusap, surprisingly. Yeah, I remember pero may nakalimutan ka. Ang mga galetas, sabi ni Angela, tukoy sa mga hugis parisukat na biskwit na paborito niyang ipareha sa kape. Naalala ko rin yun kaya nga nagpadala rin ako dito. Hayan na pala eh. Pagkasabi nun ni Danny, hustong nagbalik ang may edad na babaeng nagdala ng kape kanina. Napangiti siya ng ilabag nito sa gitna nilang isang plato ng galetas di patatas. Tsak na wala sa New York nito. Ni Danny kumuha ng isa. Merong Filipino store doon. Paminsan-minsan nakakapagpabili ako ng pagkaing Pinoy. They also have galetas and other locally made biscuits. But I was busy all the time. May mga linggong halos sa aeroplano na lang ako nakakapagpahinga. Sinundan ng ilang sandaling katahimikan ang sinabi niyang yon. Pakaramdam ni Angela ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Danny. You've done yourself a good job. Casual na sabi nito maya-maya pa. Malayo na talagang narating mo. Hindi ka na maabot. I'm right in front of you. Nagbibirong sagot niya. You can touch me. Nakita niyang nagtiim ang mga bagang nito at pagkatapos ay tumitig sa kanya ng mataman. Sa sansaglit ay nabakas niyang galit sa mga mata ng binata. Hindi niya alam kung anong mali sa kanyang sinabi para mag-react ito ng ganoon. Kasunod doon ay narinig niya itong napabuntong hininga bago marahang napailing. Humigop ito ng kape habang ang mga matay na natili nakatitig sa kanyang muka. I wish I could do that, but no. Pagdakay malungkot itong sabit muling nagtiim ang mga bagang. Nakadama si Angela ng pagkailang sa implikasyong tinura nito, gayunman hindi niya ito pinansin. Nagkunwari siyang naaaliw sa pagkain ng galatas at sa paghigop ng kape. Yung unang-unang mag-aang usapan nila ni Danny matapos ang 7 taon kaya ayaw niya kagad yung maputol.
Where is Maylie? Tanong niya nang muling magangat ng tingin. Baka sakaling magpatuloy ang kaswal na pakiramdam nila sa isa't isa kung ibabaling niya usapan sa ibang bagay na walang kinalaman sa nakaraan nila. Kasama silang naghahapunan ni Lola Soledad at ng mama mo. Tumango si Angela at, saka wala nang masabi. Muli siyang dumampot ng galetas sa pagkakataong nag-abot ng mga kamay nila. Hindi may kakailan tila kuryenteng agad na nagsiklab sa konting pagkakadaiti ng kanilang mga balat. Parang napasong kagad yung inilayo ang kanyang kamay sa kamay nito. Nakita niya na tumaas ang sulok ng mga labi ni Danny into half a smile. Napabuntong hininga siya, bakit ba kailangang maapektuhan siya ng simpleng ngiti lang na yun? Hindi na siya teenager para makaramdam ng kilig, pero ano sa mga titig at ngiti lang nito'y para na siyang hihimatayin? Damn you, Angela! Pinagalitan niya ang sarili. Kung hahayaan niyang mahulog na muli ang loob kay Danny, ay masasaktan lang siya. Wala nang natitira sa puso nito kung hindi ang hangad na makipaghiganti. I think you better go back there. Aniyat nilapag sa isang tabi ang tasa ng kape. Baka kung ano pang isipin ni Maylie kapag nakitang nandito ka, hindi ba dapat ay kasabay ka nilang naghahapunan? Walang sasabihin si Maylie ano man ang kanyang makita. Casual na pahayag nito na para bang baliwala rito magselos man sa kanyang kasintahan nito. I don't want to cause you any trouble, that's all. That's a very kind of you, Miss De Luna. Anitong puno ng sarkasam. Please, Danny, sabi ni Angela sa nakikiusap na tono. Halos sabay pa silang napabuntong hininga. Nang tumayo'y at walang salitang iniwan siya, minsan pa niyang naramdaman ang kahungkagan na dala-dala niya sa kanyang dibdib hanggang na mga sandaling iyon.